So, good morning mga kasari-sari. So, mayroon tayong puntahan. Tapos i-content rin natin. Saglit na ito, malapit lang dito sa amin mga sari. So, wasa-wasa pa pala rin. So, mga sari-sari, dito tayo sa labasan sa amin. Ayun. So, yan. Kaliwa tayo diyan. Yan, tinuro sa Google Map. Wow. Daming school dito para. Sige na tayo mga kasari. Sige. Tapos na ano ba? Dahil dito lang. Nakapit na pala ng sado. Dito na. Tinutulog na. So, lapit lang talaga mga sari. Yung tinutumbok dito na puntahan natin. Oo. Ilang minute lang mga sari. Nandito lang pala. Okay. Oh, dito pala. Okay. Ayun. Ito. Dito lang. Ang langit naman ng sari. Talaw. Ayun. Ito makapark. Ito. Mag-park. So mga sasari, dito na ako sa office nila sa Power Skill Technical Center. So ito nagpina-avail na ko ni ma'am sa anong mga ano nila dito. So ito yung mga sari, dito lang sa Paliparan, malapit lang pala mga sari. Isang liko lang galing sa amin sa Bulihan. So mas malapit, pwede bike lang kung gusto mo. Okay, doon sa lang, sa kanto lang. Okay. Ayun. Dito naman isari. So, ito masari, okay na tayo. Eh, dyan lang pala eh. Kahit ang bisikleta lang, pwede. Masari, pero maganda mang motor. Oh. Linggo, tama. 1 o'clock orientation. So, masari, pauwi na tayo kasi ano natin din dito. Napuwatahan na natin at saka natanong-tanong na natin kung anong mga ano masari doon sa kanila. Yun. Okay.
dito makasalisari, mag-umpisa na tayo sa ating ito hatid ako ni ma'am kung saan kami punta. Orientation daw. So ito yung mga tropa. Hello. Ito, mag-aral tayo kahit matanda na. Basta kaya pa, okay. So dito kami. Asa? Sir, akit ka dun, sir, ha? Ito, tapos? Dun sa loob, pasok ka sa loob. Okay, okay. Sige. Sige. O dito. Dito daw, akyat daw sa loob. Okay. Can I open the door? Presentation, and then as a courtesy to the speaker, you can ask a question po after ko po may discuss yung mga information regarding on sa mga courses na ino-offer po ni Power Skills. And then, this is a free orientation, ano po, but anyone who wishes to reserve a slot doon po sa mga schedule na naka-reserve po namin or na nakaset na schedule po namin by this year or by next year. So pwede po kayong magpa-reserve or mag-enroll na after po ng ating school orientation. So bago din po ang lahat, meron lang po tayong isang question. Ano po? So what brought you here? Despite na ngayon po ay Sunday, masarap magpahinga kasi ito po ay araw ng ating mga pahinga or family day, but pinili po ninyo na umattend ng orientation dito. Siyempre, ang goal natin is to enroll or makapag-aral or matuto doon sa mga courses na interested po natin. But siyempre, meron tayong main goal kung bakit po kayo magte-take ng mga vocational course na under po ng TESDA. Siguro po, 3 volunteer, ano po, yung gustong mag-share ng kanyang reason kung bakit po kayo mag-aaral ng automotive, ng welding, and yung technical drafting or AutoCAD po natin. Sino po ang gustong mag-share ng kanyang reason bakit po mag-aaral? Anyone po? Ayan. Ayun, si Sir. Sir, ano po ang name nyo? Paulino Solis po. Paulino. Solis po. Sir Solis. Okay, so Sir, ano po ang course na iti-take po natin? Yung automotive po. Automotive NC1. Okay, so ano po ang reason niyo, Sir? Bakit po kayo magte-take ng automotive servicing? Bali po, naingan niyo ako dahil ako ay may sasakyan. Yung travel ko po is malayo, 1,000 km, halos 3 days. Opo. So at least malaman ko pong mga ano lang naman sakit, makuha natin kaagad. O, sa ano, so mayroon na lang konti kong kalaman sa parte motor lang, pero sa iba yung sasakyan, lalo na ngayon na ang sasakyan natin na yun is computer na. Opo. So yun ang basing inano ko na pumasok ako dito. Okay, so for personal lang po ba yan, Sir? Personal reason bakit po kayo magte-take sa sarili niyo pong sasakyan? Kung halimbawa na pasanay na tayo, may mag-offer na ano tayo ayos tayo, bakit hindi? Okay, Diba? so ayun po, no? So for personal reason, usually po yung kanyang, kasi sa kanyang sariling sasakyan, nagta-travel siya for almost 3 days po, ano po? Yeah po. And then, kung sakali mang masiraan ng sasakyan during their travel, so at least knowledgeable siya pagdating po doon sa mga basic na information or pag-repair ng ating mga sasakyan. So thank you so much po, Sir Solis. Ano pa po, or sino pa po yung gustong mag-share ng kanyang reason? Ayan. Sige po, huwag na po tayong mahiya. Malay nyo, kayo po yung magiging mag-classmate, ano po, sa mga next batches po natin. And then after nun, kayo pala yung mga magiging magkaibigan, magkasama sa negosyo, parang ganun po. Sige po. Wala. And for ilang months, na sila po ay mag-training po dito. So yun po yung makikita natin na yung mga student na yun, na talagang yung eagerness nila na makapag-training is gumagawa po sila ng paraan. So sabi nga, kung gusto is may paraan, but syempre kung ayaw po is napakaraming dahilan. And sabi din, we don't need to work hard to be successful. Ano po? Hindi daw po natin kailangan pahirapan ang ating mga sarili para lang maging successful. Ang sabi daw po, we only need to work smart. So diskarte lang daw po sa buhay ang kailangan po natin para maging successful po tayo. So yan lang po yung ilan sa mga kasabihan na isinama ko po dito sa aking slide
para po at least magkaroon po tayo ng konting motivation doon sa ating training. So, may next na slide po tayo. Ito po ay dalawang video. Ito po ay regarding sa Power Skills Technical Center. So, panoorin po natin. Provided to individuals who are pursuing their dreams. A registered training center that offers various courses designed to deliver an alternative avenue of education to individuals regardless of their statuses in life. We equip our students with skills, competencies, and spiritual values formation as we guide them from day one to them finishing their goals. So, siya naman, hindi po katulad nung una at pangalawa natin na nagtrabaho sa ibang bansa, siya naman ang reason niya is for employment dito po sa ating bansa. So, ang requirements po kasi sa kanya, at least meron siyang isang vocational na graduate po or na certificate para po siya ay makapag-apply as a Philippine Coast Guard employee. So, after po ng kanyang training din, after niyang ma-certify bilang isang auto mechanic at makuha niya po yung mga certificate na isasubmit niya for requirement, siya po ay nag-apply bilang isang Philippine Coast Guard, and as of now, siya po ay empleyado po ng Philippine Coast Guard or ng PCG. Wherein lahat daw po ng kanyang mga pinag-aralan, lahat ng mga natutunan niya is nagagamit niya po sa pagsiservisyo dito po sa ating bansa. Ano po? So yan po, siya po si Mr. Bon Leonard Gonzalez, and sila po yung ilan lamang sa over 15,000 po na student na gumraduate po sa amin simula po nung nagumpisa ang Power Skills way back 2006. So from different area po yan ng Pilipinas. So again, nagtatravel po dito para lang po makapag 18 years na po kami nagbibigay ng serbisyo or nagtatrain po sa mga student na interested doon sa mga courses na ino-offer po ni Power Skills. So kami po ay nag-start with 87 students only at Villa Amparo Subdivision, Mayan Luma 4, Imus, Cavite. Kung nakikita niyo na po kami before, doon sa may tapat ng Robinson Imus, kami po yon. Sa may tapat po ng Robinson mismo, nandun po yung location ng aming pong first branch ng Power Skills. And usually, again, more on computer courses po dati yung ino-offer po namin. And ngayon kasi, usually, mas in demand po yung automotive at welding, kaya yun po yung inuna namin nung nag-reopen po ang Power Skills. So ito po yung ilan sa mga student na gumraduate po dito. Kahit ilang taon na po yung lumipas, hanggang nandito po si Power Skills again, pwede po kayong bumalik to sit-in or refresh. Ano po? So for now, ito na po yung mga important matter po or topic natin during our presentation. Pwede nyo na pong gamitin ang inyong mga cellphone to take a photo doon sa mga important matters po natin. Lalo na po yung mga certification, yung mga course outline, plus yung mode of payment at schedule of classes po natin mamaya na ipe-present. So sa ngayon, meron daw po tayong types. Ibig sabihin, marami po tayong klase ng certificate na ma-receive after po ng inyong training. So types of certificate offered by the school or ni Power Skills Technical Center. So meron, once na na-complete nyo yung buong course or yung buong training plus the assessment, saka lang po kami magre-request ng SO number from TESDA. Ano po ba yung SO number? Yun po yung special order number na nire-request sa TESDA once na na-complete nyo po yung total hours na required noong isang course po natin. Okay? Makikita nyo po dito yan, SO number or special order number. Medyo malabo lang po. Plus, naka-indicate din yung certificate number na galing po from TESDA. Okay? So, ito po, kaya matagal din, si TESDA po ang nag-generate niyan sa kanilang system. 20 days of training po yan. Okay? Pagdating naman po ng Module 2, nakafocus po yan sa PMS or Automotive Preventive Maintenance System. Ibig sabihin, another 20 days of training po siya. So, after daw po ng Module 2, ang next step po natin, kayo daw po ay required na mag-take ng National Certification Assessment. Ibig sabihin po, kung ano yung pinag-aralan nyo from Module 1 to Module 2, nire-ready po namin kayo para kayo po ay makapasa doon sa National Certification Assessment.
And then after po ng Module 2, proceed daw po kayo for Automotive Servicing NC2. And we suggest na ang mga student is mag-continue hanggang NC2 kasi pagdating po dun sa NC2, mamimili naman kayo, it's either engine, electrical, or under chassis po na repair. So, ang available po dito sa Power Skills is yung engine at electrical po. Pwedeng engine lang ang i-take nyo, pwedeng electrical lang ang i-take nyo, or pwedeng both po na i-take yung engine at electrical repair. So, mamaya po, didiscuss natin yung process po ng training about sa automotive service or upon registration, kailangan ay may submit na po natin. So, binibigyan namin ng time ang student na makapag-prepare po ng kanilang mga documents bago matapos ang klase. Pero kung kayo naman po ay kumpleto na, much better na isubmit na po natin upon enrollment or upon start of classes. Okay? So, ang mga important documents po natin, syempre kung kayo po ay married woman, kailangan ng marriage certificate. For married woman lang. Kung kayo po ay lalaki at kasal na, huwag niyo na pong dalahin to. Ang dalahin niyo na lang po ay birth certificate plus yung ating pong school record. Kung mapapansin po natin yan sa school record, wala pong diploma ng high school, diploma ng college, kasi po hindi po ina-accept ni TESDA ang ganong school record. Ang gusto po nila is yung Form 137, yan po yung report card nyo nung high school, mapa junior or senior high, or kung kayo po ang highest educational attainment nyo is college, ang isasubmit po ninyo ay TOR or transcript of record. Okay? Mahirap po ba yung requirements natin? Hindi naman. So usually meron naman po tayo dyan. Ano po? Paano po kung hindi po ako high school graduate? Level lang po, high school level. For example, third year, no? Yung dating grade 7, grade 8, parang ganun po. Pwede nyo pong isubmit yung pinaka-last na report card nyo and then itatry po natin i-process yun sa TESDA. Okay? Ngayon, ito pong mga requirements na to. Ma'am, bakit po kailangan ng birth certificate? Bakit kailangan po ng Form 137? Kapag po natapos ang inyong training, plus nag-take kayo ng assessment, ito po yung request ng SO number. Ano po ba yung SO number again? Special order number na inilalagay po saan? Sa Certificate of Training. Di ba may una akong pinresent na certificate? Yung Certificate of Achievement, at the end of the day ng inyong module, makukuha niyo yun. Yung pangalawa, yun po yung may Certificate of Training na may SO number from TESDA. Kaya matagal po yun na after 3 to 4 months, yun po ay nire-request namin together ng mga documents po na to. Okay, so ibig sabihin, kung kayo po ay tapos ng training, tapos ng assessment, pero incomplete po kayo ng requirements, hindi po kayo mai-issuean ng Certificate of Training na may Special Order Number from TESDA. Clear po tayo doon. Okay po, kaya po, bago matapos yung inyong klase, kung hindi nyo po ito may sasubmit at the start of class ng training po natin, again, binibigyan po namin kayo ng time na ma-submit hanggang bago po matapos ang training po natin. Okay po? So kung kayo po ay nasa school pa, yung mga record nyo ng school record, yung TOR, yung Form 137, pwede po kayong mag-request ng letter from our school na kayo po ay magre-request ng ganyang record. Or kami po ay nagre-request ng ganyang record doon sa school na pinagtapusan po ninyo. Kayo pa rin po ang magpa-process noon doon sa school. Ang gagawin lang namin, maggagawa lang kami ng request letter para mabilis po yung process. Okay? And then, kailangan nyo pong ilagay yan sa 2 pieces na long plastic envelope, short brown envelope, plus 6 pieces po na passport size na picture, white background with color. Bakit po 6, ma'am? Ang dami naman po niyan. Kailangan po natin yan for the training, for your ID na ibibigay po namin sa inyo, plus yung 2 po is for national assessment purposes po. So yung application natin, separate po kasi yon yung application ng assessment para kayo po ay may schedule doon sa National
certification assessment. So yan po yung mga requirements natin. Again, pwede nyo po yung ito follow. But ang importante po sa first day ng class or upon enrollment, ito pong picture. Para po kayo ay magawa ng student ID. Okay? Next. Schedule of classes po. Ayan. So meron po tayong dalawang klase ng schedule. Ano po? Meron po tayong weekdays at weekend session. Yung weekdays, yan po ay Monday to Friday ang pasok. Kung gusto niyo pong mabilis yung training or gusto niyo mabilis na matapos ang inyong training, much better na ang kunin po natin ay yung weekday session, Monday to Friday. For example, kung ang automotive servicing NC1 is meron pong dalawang module na every module is 20 days of training, yung module 1, for example, it will take ng ilang buwan po? Isang buwan. Okay? And then yung module 2, another 1 month. So, it will take ng mga 2 or 3 months na po yung i-allot natin para for good na yung sa NC1. Pagdating ng NC2, kung engine repair, ganun din, dalawang module din, mga 2 or 3 months din, yung kailangan po natin tapusin. For weekend session, yan po, dinesign namin sa mga nagtatrabaho na gusto pa rin po mag-aral kahit once a week lang po yung schedule. So, meron tayong weekend, it's either Saturday or Sunday po. Yung Saturday, so since kayo po ay weekend lang or Sunday, kung yung isang training po natin sa NC1 na Module 1, it will take po ng 20 Saturdays or Sundays, yun po ay magiging 5 months yung training po for Module 1. Okay? And then for Module 2 ng NC1, another 5 months, so mga 10 months or almost a year yung i-take po natin for NC1 pa lang. Okay, so marami pa rin naman pong nag-aaral ng weekend. Kung nakita niyo po yung ibang mga student kanina na pumasok, ano po, yun. Yung iba doon nag-start nitong early 2025 and hanggang ngayon sila po ay nagte-training hanggang next year. Yung kanilang training for automotive, for welding, ano po. So, yun, almost 1 year kapag weekend for NC1. Tapos na yung ano namin. Dito yung mga katrupa ko. Okay, thank you. So mga kasari, ito yung sitwasyon dito sa mga weekend. Yung Sabado or Linggo lang na duty nila. Ito yung sila, binibidyo ko na to sila para pwede na video. Ayun, sasali na rin ako dyan sa sunod mga sa sunod na mga araw. Okay, dito lang yan mga kasari-sari sa Paliparan. Paliparan yun, road, malapit lang dyan sa may may mall dyan, unahan. Okay, maraming salamat.